Isang patay at isang sugatan sa magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Sampaloc, Maynila na puro kabataan ang sangkot. Nakatutok si Jomer Apresto. Nagmamadaling isinugod sa ospital ang isang binatilyo na lula ng isang pedicab sa barangay 432 sa Sampaloc, Maynila madaling araw nitong Biyernes. Pero ang 16 anyos na biktima hindi na umabot ng buhay sa pagamutan dahil sa mga saksak sa kanyang leeg. Ayon sa barangay, kagrupo ng biktima na kapwa menor de edad ang nakapatay sa kanya. Nagiinuman nila noon ang biktima at mga kasama nito na hindi bababa sa 10 kabataan sa Geronimo Street. Nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa nauwi ito sa pananaksak. Hindi na nahagip sa CCTV ng barangay ang aktual na insidente pero makikita ang biktima na nakahawak na sa kanyang leeg. Agad siyang inalalayan ng mga kapwa niya kabataan pero bigla na lang siyang tumumba. Mabilis siyang isinakay sa isang pedicab hanggang sa makarating sa ospital. Agad namang tumakas ang may gawa ng krimen na tila nadapa habang bitbit ang patalim. Makikita pa ang ina nito na pilit na kinukuha sa kanya ang kutsilyo. Habang ang ilang residente, sinubukang dalhin siya sa barangay pero nagpumiglas at nakatakas ang binatilyo. May background sa inyo, yung nanaksak, may bad record. Meron siyang kaguluhan, pero dito lang din po sa barangay namin. Sila lang din po, rumble-rumble. Agad nahuli ng mga rumespondeng pulis sa may gawa ng krimen na 17 anyos na nakatakdang ilipat sa Manila Boys Town Complex na nasa pangangalaga ng MDSWD. Hindi naman siya magiging hindrance yung age niya na may file yung kaso. Kaya lang yung process ng pag-trial sa kanya yung court na magdedetermine. Sa Sampaloc pa rin, may kita naman ang hindi bababa sa 10 kabataan na naglalakad sa Fajardo Street pasado alas 5 ng hapon nitong Huwebes. Matatanaw ang isang lalaking naka-jersey na lumabas ng gate pero agad ding napaatras nang makita ang mga kabataan. Sa malapitang anggulo, may kita ang menor de edad na biktima na papasok na sana ng kanilang bahay nang biglang. Isa-isa siyang pinagsusuntok ng mga kabataang dayo sa lugar. Hanggang sa isang binatilyo ang bumunot ng patalim at sinaksak ang biktima. Kasabay nito ang isa pang binatilyo na binato naman siya ng paso. Mabilis na naisugod sa ospital ang biktima pero ayon sa barangay, unfortunately, yung bata ngayon is wala po siyang malay. Tapos ang pagkakaalam po namin is natamaan yung isang kidney niya. Sa backtracking ng Sampaloc Police Station, agad nahuli ang dalawa sa mahigit 10 kabataan. Nagkapikunan lang din at saka yung grupo-grupo nila. Nagkataon na yung victim nasa bahay naman na yon. Nakatakda ring i-turn over sa MDSWD ang mga nahuling kabataan at inihahanda na rin ang kaukulang reklamo laban sa kanila. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga magulang na mga naaresto sa dalawang insidente ng pananaksak sa lungsod. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Mismong PNP na ang nababahala dahil sa loob lang ng isang linggo, 2 insidente ng knife attack ang naitala sa mga paaralan sa Cavite. Nakatutok si Jamie Santos. Sugatan sa ospital ang 18 anyos na lalaking ito matapos saksakin ng kanyang kaeskwela sa loob ng Cavite National High School sa Cavite City. Ayon sa pulisya, dati nang nag-away ang dalawa at nagkaayos pero muling nagkainitan. Nagkaroon na naman tong si suspect ng kaaway doon naman sa kaibigan nitong ating victim na nasaksak. So parang na-ignite uli yung kanilang dati ng medyo hindi pagkakaunawaan. Nitong Biyernes, nagkasuntukan sila sa loob ng paaralan hanggang sa pinagsasaksak ng suspect ang biktima sa likod at braso. Arestado ang 18 anyos ding suspect na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nakuha sa kanya ang ginamit na kutsilyo. Ang biktima nakauwi na sa kanyang bahay matapos maoperahan. Pero paano naipasok ng suspect ang kutsilyo sa loob ng paaralan? Ang population pala ng Cavite National High School na nasa 3,000. Opo. Ngayon, mayroon na silang 2 gate. So physically impossible para sa kanila na isa-isahin nilang i-check yung bawat tao na pumapasok na 3,000 bawat shift. Nag-uusap na rin kami ng principal na sa mga oras na pasukan at labasan ay mag-beat up po tayo ng
ating police personnel para makatulong po sa security. Sinubukan namin kunin ang panig ng pamunuan ng paaralan pero wala pa silang tugon. Ayon sa Department of Education Schools Division Office of Cavite City, nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng paaralan at otoridad para sa investigasyon. Iniutos na rin nila ang pagbibigay ng psychosocial support at counseling sa mga apektadong estudyante at kanilang mga kaanak. Ayon sa DepEd, prioridad nila ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga estudyante. Nitong Martes, 7 estudyante ang nasugatan sa isang private school sa General Trias sa Cavite matapos iwasiwas ng isang grade 8 student sa loob ng silid ang ipinuslit niyang kitchen knife. Nagpahayag ng pagkabahala sa Philippine National Police Chief Police General Jose Nartates Jr. sa parehong pangyayari. Itinuturing nila itong isolated cases. Iniutos niya sa pulisya ang pagpapaigting ng police visibility at pagpapatrolya sa loob at paligid ng school zones, partikular tuwing pasukan, recess at uwian. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.